At dahil ilang buwan na nga pala akong walang upload, ay sa wakas ay makakapag-upload na rin ako pa. Ay bala January pa nga pala yung last kong upload. At ang ginawa ko nga pala sa last na vlog ay nag-deliver nga pala ako ng mga orders na galing sa TikTok. Pero itong gagawin kong vlog ay magdi-deliver lang ulit ako. At ipapakita ko nga pala kung paano ko ginagawa yung mga orders nyo. Kaya nga ako nga pala si Shanade, samahan nyo akong makagraduate. Maulan nga pala nung araw na to. Pero by the way, kaya nga pala naulan kasi matagal na yung video na to. Pero ngayon summer ay grabe, sobrang init na. At vacant nga rin pala nung araw na to, kaya nag-uuno na lang sila. Gusto ko sanang sumali kasi may mga orders pa pala nga asikasuhin. Kaya nga nagpatulong ako kay Limbel na videoan ako habang nagpapacking ng mga orders. Kinuha ko agad yung mini waybill printer ko. By the way, available nga pala to sa TikTok shop. At andyan nga pala yan sa Yellow Basket. Kaya naman ay nire-recommend ko nga pala to sa mga small business owner, lalo na yung mga online seller na baguhan lang. At yung wala pang pambili ng tunay na waybill printer. Kaya sundan mo lang yung ginagawa ko para may idea ka kung bakit mabibili nito. Nakapili ka na nga pala ng picture, ay pipindutin mo na yun. Tapos ay pindutin mo lang yung print. Tapos hintayin mo na lang mag-print. Nagdaray. Kung gaano nga pala kabilis mag-print yung normal na printer, ay ganun nga rin pala to kabilis mag-print. At ang kinaganda nga pala neto mini waybill printer ay nga pala neto kailangan ng ink. Kaya ang iisipin mo na lang dito para yung sticker paper. At available nga pala yung refill niya dito sa TikTok shop. At available nga rin pala yan sa Yellow Basket. Kung dito ka nga lang nanonood ng vlog ko sa TikTok. Kaya nga lang mahirap nga lang pala tanggalin yung sticker paper pag tapos ka na mag-print. Kaya ang suggest ko na lang na gupitin mo na lang kaysa pilitin mo pa baka mapunit. O kung gagayain. Kasi marami na ako napunit na waybill sa ganong paraan. Kaya aral na rin sa akin yun na dapat ginugupit ko na lang. At pagtapos ko nga pala maggupit ng waybill ay diretso ko nga pala tong ididikit sa parcel. At kung nagtataka nga pala kayo kung bakit ati yung waybill ay hindi nga pala kakasya sa isang sticker paper kapag print mo ng buo yung waybill. Kaya dapat sa isang sticker paper ay kalahati lang na waybill yung i-print mo. Example na lang yung nakadikit sa parcel ko. At pagkatapos ko nga pala magdikit ng mga waybill sa parcel, ay ibabalot ko naman yung mga bracelet. At ayan nga pala yung binibenta ko. Kaya kung gusto mong bumili, available nga pala yan dyan sa Yellow Basket. At minsan nga kapag marami ang order sa binabalot, tutulungan ako ng mga klasiko para matapos daw agad ako. Ay balang araw ay makakabawi rin ako sa kanila. Kaya ngayon ay sipag at tiyaga lang muna ay makakapunta rin tayo dyan. Pagkatapos ko nga pala magbalot ng bracelet, diretso ko agad dyan sa parcel para i-deliver ko na yan mamayang uwi. At ibabalot ko nga pala yan sa plastic labo para may time na nahulugan ako ng parcel. Dito na nga pala ako sa jeep kasi hindi ako napag-video ng uwian. Destinasyon ko pala ay dito sa JNT, GMA branch. At kung taga GMA ka pala, dun nga lang pala yung matatagpuan sa Arco ng San Gabriel. Grabe, kanina umuulan pero ngayon sobrang tirik na ng araw. Dito na nga pala ako sa JNT. At ibibigay ko na nga lang pala yung parcel sa loob. At tuwing napasok nga pala ako dito ay nilalagay ko lang sa lamesa sabay alis. Kasi ganun lang ang sistema kapag seller ka. Pero pag magpapadala ka ay marami kang gagawing proseso. Katulad na lang ng ikaw ang sasagot ng shipping, pero pag seller ka naman, hindi ka nasasagot nun. Si TikTok na Beanspo, kaya si Shopee. Kaya nga hanggang dito na lang, ang asim ko na, bye!